Sinampal naman agad ni Elderly ang leader ng mga Venerable sa mukha matapos niyang malapitan ang mga ito. Nagulat naman ang mga kasamahan ng Venerable nang makita nila ang ginawa ni Elderly sa kasamahan nila. Pinagalitan rin ni Elderly ang tatlo at tinanong niya ang mga ito kung ano ang dahilan kung bakit hindi pa sila umaatake sa Lu Clan. Hindi naman makapaniwala ang mag-ama sa kanilang nakita dahil mga Venerable na ang kausap ng matandang ito, ngunit sinampal lamang niya ang mga ito nang walang kahirap-hirap. Kaya nagtaka na lang silang dalawa kung sino kaya ang tao na ito. Lumabas naman ang pawis sa mukha ng Venerable na Yuming Valley at kinilala ang matanda na ang guest Venerable ng Regent State. Kaya napatanong siya kung bakit siya nandito kahit na hindi naman sumali ang Regent State sa pag-atake na ito. Tinanong rin niya ito kung ano ang dahilan kung bakit siya sinampal nito. Mas lalong nainis naman si Elderly at kanyang tinanong ang matanda na talagang may lakas ng loob pa siyang tawagin siya sa bagay na ito. Kaya agad na hinawakan ni Elderly ang mukha ng Venerable at kanyang sinabi na kung hindi lang sana sila nagdalawang isip na atakihin ang Lu Clan, hindi sana makakatakas sa kanya si Joe Fan, na siyang pumasok sa loob ng array. Nasabi rin ni Elderly na kahit ang kanyang kaluluwa ay hindi mapasok ang four-guarding array na ito. Nagulat naman ang isang Venerable nang marinig niya na nakatakas si Joe Fan sa ambush na ginawa ng 6 na Heavenly Profound Expert at ni Elderly na siyang nasa antas ng Radiant Stage. Ang malala pa ay nagawa ito ng ating bida at nakabalik pa siya sa lungsod na ito nang hindi man lang nila nararamdaman. Ngunit bago pa man matapos ng Venerable ang kanyang pagkagulat, agad na siyang sinampal ni Elderly. Seryosong sinabihan ni Elderly ang Venerable na kailangan niyang tumahimik kung ayaw niyang masaktan. Nagsasaad rin siya na ang bagay na ito ay hindi dapat malaman ng iba. Kaya agad na niyang inutusan ng lahat na sundan siya ng mga ito dahil aatakihin nila ang Lu Clan. Nag-alangan naman ang Venerable ng Pilking Hall at kanyang ipinaalam kay Elder Key na hindi sila nakatanggap ng utos mula sa mga House Lord. Kaya sa tingin niya ay hindi sila maaaring sumama na lang sa kanya. Mas lalong nainis naman si Elderly nang marinig niya ito, kaya agad din niyang sinampal ang matanda. Sinabihan rin niya ang matanda na ang dahilan kung bakit sila nandito ay upang mapatay nila ang buong Lu Clan. Kaya pinaalahanan niya ang mga ito na sumunod sa kanya dahil ito rin ang nais ng kanilang mga House Lord. Nagsasaad din ang Elder na ngayong nandito na siya, ano pa ang dahilan ng kanilang pag-aalangan. Sinabihan rin niya ang mga ito na kung matalino sila, ay samahan siya ng mga ito sa kanyang pag-atake. Bago umalis, binalaan rin niya ang mga ito na kapag hindi sila sumunod sa kanya, siya mismo ang magpaparusa sa kanilang lahat. Matapos nito, agad na rin na umalis si Elderly sa direksyon ng bundok. Nagtanong naman ang Venerable ng Mary Woods kung ano ang gagawin nila. Napansin rin niya na parang kainahinala ang nais ipagawa sa kanila ni Venerable Lee. Nagsaad naman ang Venerable ng Yuming Valley na kung nais niyang masampal ulit, kailangan nilang sundin ang matanda na ito. Sumang-ayon naman ang kasamahan nilang Venerable na kailangan nilang sumunod kay Venerable Lee. Nasabi rin niya na kung magkakaroon man ng problema, tiyak na maaari nilang sisihin ang Regent State at si Elder Lee. Matapos nito, agad nang umalis ang tatlong Venerable upang sundan si Elder Lee. Sumunod din ang mga elders sa kanila. Samantala, naliwanagan si Kairong na sa harap ng maraming expert na kasing lakas ng mga ito, isa lamang silang langgam na basura sa daan. Hindi man lang nila alam ito, kaya nawala ang kanilang kumpiyansa. Nagalit naman si Yuffie sa kanila at sinabihan ng mag-ama na talagang wala silang kwentang martial artist. Nasabi rin niya na nawala na ang tapang ng mga ito. Hindi nagustuhan ni Kai Jing ang kawalang galang na ipinakita ni Yuffie sa kanyang ama kaya tinanong niya ito kung ano ang problema. Hindi ito sinagot ni Yuffie, at sinabihan si Kai Jing na pareho lamang sila ng kanyang ama na walang kwenta. Nagalit naman si Kai Jing dito, ngunit wala na rin siyang magawa sa babaeng ito. Dumating naman ang ama ni Yuffie at nagtanong kung ano pa ang ginagawa niya sa lugar na ito. Nagsaad rin siya na kailangan na nilang umalis papunta sa Blackwind Mountain. Nagtaka naman si Yuffie nang marinig niya ito, kaya naparaming na lang siya kung ano ang gagawin nila doon. Agad naman sinabi ng kanyang ama na susuportahan nila ang mga Venerable upang makabuo sila ng relasyon sa kanila. Pinayuhan rin niya ang kanyang anak na huwag kalimutan ito, dahil maaaring makuha nila ang pabor ng 7 pamilya sa pamamagitan nito. Bigla namang natigil si Kairong nang marinig niya ang sinabi ng family head. Naisip rin niya na hindi sila maaaring mahuli sa bagay na ito. Bigla naman napatanong ang kanyang anak kung pupunta rin ba sila doon. Seryosong sinagot naman ito ng oo ni Kairong, at nasabi rin niya na ang rason kung bakit mas mataas ng isang antas ang Sun family sa kanila ay dahil may kaugnayan ang mga ito sa 7 pamilya.
Nasabi na lang niya na ito na ang pinakamagandang pagkakataon nila upang makakuha ng kaugnayan sa 7 pamilya. Kapag naging maswerte sila, maaari pa nilang makuha ang pabor ng Regent State na mas malakas kumpara sa Yuming Valley. Kaya nasabi rin niya na kapag nangyari yon, tiyak na hindi na magyayabang sa kanilang harapan ang Sun family. Natuwa naman si Kai Jing nang marinig niya ito, at nasabi niya na tama nga ang kanyang ama. Nasabi rin niya na kapag dumating ang araw na yon, titingnan nila kung maliitin pa sila ni Yuffie na ito. Pagkatapos nito, agad nang umalis ang mga ito papuntang Blackwind Mountain. Sa kabilang banda, sa loob ng Blackwind Mountain, tinanong naman ni Pang Tingling ang kanilang young miss kung nais ba niyang magpahinga. Nagsaad rin si Pang Tingling na halos 1 buwan nang dumating ang mga kalaban nila sa lungsod na ito. Ngunit wala pa ring ginagawang pag-atake ang mga ito. Kaya iminungkahi niya sa kanya na maaari siyang magpahinga kahit na kaunti dahil mukhang hindi naman magkakaroon ng pag-atake sa ngayon. Hindi naman sinunod ito ni Yun Chang, at naalala niya na ayon sa impormasyon na nakuha ni Miss Lai, malalakas ang mga bisita na ito na nasa antas ng Heavenly Realm. Nasabi rin niya na hindi lamang ito ang kanilang problema dahil may kasama rin ang mga ito na mas malakas na mga kakampi na nasa antas ng Radiant Stage. Kaya sa tingin niya, hindi ito ang tamang oras upang magpahinga siya. Nag-alala naman ang Grand Elder sa narinig niya mula kay Yun Chang. Sinabi ni Yun Chang na kung magpapatuloy pa siya sa kanyang paggamit ng array, tiyak na bibigay ang kanyang katawan dahil sa pagod. Sinisi rin niya ang kanyang sarili dahil sa kahinaan niya, at hindi man lang niya magawang protektahan ang kanilang clan sa mga kalaban. Nasabi rin niya na kung malakas lamang siya, hindi na niya hahayaan pang gawin ito ni Yun Chang. Ngunit ngayon, kabaliktaran ang nangyayari dahil siya pa ang umaasa kay Yun Chang upang maging ligtas sila. Kaya nasabi na lang niya na talagang walang kwenta siyang elder. Nagsaad naman si Yun Chang na huwag dapat itong sabihin ng elder. Nasabi rin niya na siya at sina Pang Tongling ang gumagawa ng paraan upang hindi sila mapasok ng mga kalaban buong araw, at hindi man lang siya makatulong sa kanila. Kaya hiniling niya sa mga ito na hayaan na lang nilang gawin niya ito bilang tulong niya sa kanilang pamilya. Sinabi rin ni Yun Chang na dapat lang niyang gawin ang bagay na ito dahil sa huli, siya pa rin ang pinuno ng Lu Clan. Bilang pinuno, responsibilidad niyang panatilihing ligtas ang kanyang mga nasasakupan. Hindi niya hahayaan na masira ulit ito ng kanilang mga kalaban. Samantala, nagtanong naman si Yun Hai kung dumating na ba si Joe Fan. Ngunit naisip rin niya na mukhang malabong makauwi ang kanyang brother Joe Fan sa ngayon. Nasabi rin niya na kung nandito lang sana ang kanyang brother Joe Fan, tiyak na nakahanap na ito agad ng solusyon sa problema na ito. Nainis naman si Miss Lai dahil alam niyang si Joe Fan ang dahilan kung bakit umatake ngayon sa kanila ang malakas na kalaban na ito. Ngunit ngayon, wala man lang ito dito upang tulungan sila na malampasan ang gulo na ito. Kaya nasabi na lang niya na talagang magaling lamang magyabang ang batang ito, ngunit wala naman itong galaw. Nagsaad naman si Yun Chang na hindi kailangan na sisihin ni Miss Lai si Joe Fan. Nasabi rin niya na alam niyang para rin sa ikakabuti ng kanilang clan ang pag-alis ni Joe Fan. Kaya ngayon na wala pa dito si Joe Fan, kailangan nilang protektahan ang kanilang clan hanggang siya ay makabalik. Mas lalong nagalit naman si Miss Lai dahil hindi pa rin nagagalit ang kanilang young miss sa batang ito kaya may nais pa siyang sanang sabihin. Ngunit agad naman siyang pinatahimik ni Pang Tongling. Mas lalong nainis naman si Miss Lai, ngunit wala na siyang magawa pa kung hindi tumahimik na lang. Kahit na si Yun Chang ay alam niya rin kung ano ang nais sabihin ni Miss Lai, at sa tingin niya ay may katuturan naman ang kanyang nararamdaman. Ngunit bigla namang napatigil si Yun Chang sa kanyang pakikipagsuwap sa kanila matapos niyang maramdaman ang malakas na aura na nasa loob ng kanilang array. Napansin rin niya na nawala na ang kontrol niya sa silangan ng array na ito, kaya nabahala na lang siya rito. Nagulat naman ang mga kasamahan niya dahil hindi nila inaakala ito, kaya napatanong na lang sila kung paano nangyari ito. Samantala, dumating naman sa labas ng Blackwind Mountain ang mga venerable na pinamumunuan ni Elder Li at ang mga elders ng 3 sect. Napansin rin ni Elder Li ang matinding itim na enerhiya sa harapan niya, kaya naisip na talagang kakaiba ang depensa ng kanilang clan. Nasabi rin niya na hindi pa rin siya makapaniwala na umiiral pala ang ganito kagandang array sa kanilang imperyo. Ang malala pa ay hindi lamang isa kundi 4 na array. Mukhang kahit ang guarding array ng Regent State ay wala ng panama sa array na ito. Lumabas naman ang pawis sa mukha ng venerable ng Mary Woods, at kanyang nasabi na talagang mahirap paniwalaan na ang isang third-rate na pamilya ay may kakayahan na makagawa ng isang array na tulad nito. Natuwa naman si Elder Li dahil alam niyang ito ang tunay na kapangyarihan ng Lu Clan na siyang pinagsisilbihan niya ngayon.
Kaya upang matapos agad ang gulo na ito, agad na niyang intusan ang mga elders na pumunta sa silangan ng array. Habang inutusan naman niya ang tatlong venerable na samahan siya nito, nasabi rin niya na aatakihin nila ang harapan ng array na ito. Sa kabilang banda, mas lalong nabahala naman si Yun Chang at nasabi niya na nasa mapanganib na sitwasyon sila ngayon. Nagtaka naman sina Pang Tongling nang marinig nila ito, kaya napatanong na lang sila kung ano ang nangyari. Agad naman sinabi ni Yun Chang na may 4 na martial expert ang nakapasok sa timog ng kanilang array. Ipinaalam rin niya na ang mga martial artist na ito ay sobrang malakas rin, kaya halos masira na ang array nang pumasok ang 4 na martial expert na ito sa loob. Natakot naman ang mga kasamahan ni Yun Chang nang marinig nila ang bagay na ito. Agad namang nagboluntaryo ang Grand Elder na siya na ang haharap sa mga kalaban na ito. Ngunit hindi naman dito pumayag si Yun Chang dahil kahit na nasa antas ng Heavenly Realm si Elder Lai, mas malakas pa rin ang mga kalaban na ito sa kanya. Nasabi rin niya na kahit nasa loob pa ng array ang mga kalaban na ito, wala pa ring laban si Elder Lai sa kanila kapag nilabanan niya ang mga ito. Natakot naman si Elder Lai nang marinig niya kung gaano kalakas ang mga kalaban na ito. Ngunit naisip rin niya na muntikan ng mawasak ang Lo Clan dahil sa kanya noon. Kaya ngayon, ito ang magiging kabayaran sa nagawa niya sa pamilyang ito. Agad na ring umalis si Elder Lai upang harapin ang mga kalaban. Inutusan rin niya ang mga ito na kailangan nilang tumakas habang pinipigilan niya ang mga kalaban na ito. Natahimik naman ang mga ito dahil kahit sila ay hindi nila alam kung ano ang mangyayari sa kanila. Biglang nagsalita si Pang Tongling na mukhang hindi kakayanin ni Elder Lai na mapigilan ang 4 na malalakas na kalaban kaya sasama siya sa kanya upang harapin ang mga ito. Nasabi rin ni Pang Tongling na 2 taon pa lang ang nakakaraan mula nang sumali si Elder Lai sa kanilang pamilya, ngunit handa na siyang isakripisyo ang kanyang buhay. Kaya hindi niya maaaring hayaan na lamang si Elder Lai na siya lamang ang umako sa laban na ito. Bilang gwardiya ng pamilyang ito, itataya rin niya ang kanyang buhay. Naiyak naman si Yun Chang dahil alam niyang hindi na nila mapipigilan ang pangyayaring ito. Kahit na si Miss Lai ay wala na ring nagawa kundi sumunod sa dalawa. Nagtanong naman si Yun Chang kay Miss Lai kung nais rin ba niyang sumali sa laban na ito. Nagsabi naman si Miss Lai na malaki ang naitulong sa kanya ng kanyang stepfather kaya hindi niya maaaring hayaan na lamang na mamatay ito ng mag-isa. Natawa rin si Miss Lai dahil hindi niya inakala na gagawin niya ito sa hinaharap. Kaya sinabihan na lang niya si Yun Chang na kapag nakita niya si Joe Fan, dapat niyang sampilin ito kahit isang beses lang bilang kabayaran sa sakripisyo na gagawin niya. Nainis rin siya dahil matagal nang nawala si Joe Fan at hindi man lang niya ito nakita kahit sa huling pagkakataon bago ang kanyang kamatayan. Kaya sana ay gawin niya ang kahilingan na ito. Pagkatapos nito, agad nang umalis si Miss Lai upang puntahan ang mga kalaban. Nagtanong naman si Yun Chai kung talagang itataya ng mga ito ang kanilang mga buhay para lamang sa kanila. Naiiyak na sinabi ni Yun Chang na kailangan tandaan palagi ni Yun Chai ang mga pangaral sa kanila ng yumaong magulang. Na kahit wala na sila, pamilya pa rin nila ang mga taong makakasama nila sa klan na ito. Niyakap rin ni Yun Chang ang kanyang kapatid at inutusan niya itong tumakas habang pinipigilan nila ang mga kalaban. Inutusan rin niya ito na kailangan niyang hanapin si Joe Fan at kung mahanap na niya ito, tiyak na magiging ligtas na siya. Naiiyak na tinanong naman ni Yun Chai ang kanyang kapatid kung ano ang gagawin niya. Nagsaad naman si Yun Chang na hindi niya kailangang hayaan na lang na mamatay ang mga kasamahan nila kaya pupunta rin siya doon. Nasabi rin niya na kapag sumama siya sa laban, tiyak na magagamit niya ang array upang suportahan ang mga kasamahan nila. Pagkatapos nito, agad nang umalis si Yun Chang. Balak naman siyang pigilan ni Yun Chai, ngunit hindi na niya pinansin ito. Sinabihan rin niya ito na kailangan niyang hanapin si Joe Fan pagkatapos niyang makatakas sa lugar na ito. Sa kabilang banda, agad naman na tumaas ang antas ng apoy na siyang pumalibot sa timog ng array. Nagsaad naman ang Venerable ng Yuming Valley na talagang isang tunay na 5th grade ang array na ito, kaya pinaalahanan niya ang kanyang mga kasamahan na hindi nila dapat maliitin ang kapangyarihan ng array na ito. Ngunit napansin rin niya na mahina ang gumagamit ng array na ito, kaya hindi nito nagagamit ang totoong lakas ng array. Tumawa naman ang isang Venerable at nasabi niya na hindi malang nakayang gamitin ng mga ito ang 1% ng lakas ng array na ito. Kaya madali lamang nilang nawasak ang depensa ng array dahil sa mahinang nagkokontrol nito. Nasabi rin niya na kung isang malakas na martial artist ang gumagamit nito, tiyak na kahit silang 4 na Venerable ay hindi makakayang mawasak ang array na ito. Naisip rin ng mga ito na mukhang tama nga ang impormasyon na nakuha nila na wala ngang malakas na expert ang pamilya na ito.
Dahil kung nagkataon na mayroong malakas na elder ang nandito, tiyak na kanina pa sila napatawid ng mga ito gamit ang array na ito. Bigla namang natigil ang mga Venerable nang mapansin nila ang isang tao na siyang lumalabas sa array. Napatanong naman ang Venerable ng Yuming Valley kung sino kaya ang taong ito. Agad naman na lumabas si Elder Lai at nagpakilala siya bilang ang Grand Elder ng pamilya na ito. Natawa naman ang mga Venerable dahil nasa unang yugto lamang ng Heavenly Realm ang Grand Elder ng Lu Clan. Kaya nasabi na lang nila na talagang isang third-rate na pamilya lang talaga ang mga ito. Nagtaka naman si Elder Li nang makita niya ang lakas ng matanda na ito. Nasabi rin niya na ayon sa sinabi ni Zhou Fan, isang nakatagong lihim na dragon ang Lu Clan, ngunit parang hindi ganoon kalakas ang elder na ito. Sobrang malakas ni Zhou Fan, ngunit ang elder na ito ay parang isang lamok lamang. Ngunit bigla namang napatigil si Elder Li dahil kahit si Zhou Fan ay nasa antas lamang ng Bone Tempering Realm. Nakayang labanan ng mas malakas pa sa kanya. Kaya sa tingin niya, ganito rin ang sitwasyon ng matanda na ito. Kahit nasa antas lamang ito ng Heavenly Realm, maaaring may kakayahan itong patayin ang mga martial artist na nasa antas ng Radiant Stage. Inutusan niya ang Venerable ng Yuming Valley na bugbugin ang matanda na ito upang tumahimik na ito. Natuwa naman ang Venerable at nasabi na siya na ang bahala sa matanda na ito. Natawa naman si Elder Li dahil hindi alam ng kumag na ito na maaaring mas malakas pa sa kanila ang matanda. Nasabi na lang niya na mukhang mawawala agad ang Venerable sa problema niya. Agad naman niyang ginamit ang buong lakas upang harangin ang atake ng Venerable, ngunit sa kasamaang palad, agad lamang siyang natalo ng atake nito. Nagulat si Elder Li dahil hindi man lang nakalaban ang matanda na ito. Natawa naman ang Venerable dahil talagang malakas ang loob ng matandang ito na labanan siya kahit nasa antas lamang ito ng Heavenly Realm. Ngunit kahit siya ay nagtaka rin kung bakit sobrang mahina ng matanda dahil halos mamatay na ito sa isang atake lamang niya. Samantala, hindi pa rin makapaniwala si Elder Li kung bakit sobrang mahina ang Grand Elder ng pamilya na ito. Natakot rin siya dahil ilang beses na ibinilin sa kanya ni Zhou Fan na kailangan niyang panatilihin ligtas ang Lu Clan hanggang hindi pa siya bumabalik. Kaya nabahala na lang siya kung paano niya sasabihin kay Zhou Fan ang nangyari dahil muntikan nang mamatay ang matandang ito. Nagsaad naman ang Venerable na kung hindi lamang sa array na ito na siyang nagpapahina ng kanyang pandama, namatay na sana ang matanda sa atake niya. Nagsaad din siya na kung wala ang array na ito, hindi na niya sana gagamitin ang kanyang mga kamay upang atakihin lang ang mahinang ito. Bago pa man matapos ng Venerable ang kanyang sasabihin, bigla naman niyang napansin ang isang atake na paparating sa kanya. Kaya agad niyang inilegan ang atake na ito. Nagulat naman si Elder Lai nang makita niyang sumunod rin si Pang Tongling sa kanya. Nagsaad naman si Pang Tongling na responsibilidad niya ang paglaban sa mga kalaban na sapilitang pumasok sa kanilang clan. Kaya hindi niya maaaring hayaan na lang si Elder Lai na mag-isa ang kalaban sa mga kumag na ito. Bigla naman silang nagulat nang mapansin nila na nandito rin si Miss Lai upang lumaban. Mas lalong natawa naman ang Venerable dahil wala man lang sa antas ng Heavenly Realm ang mga bantay na ito, kaya nasabi na lang niya na talagang naghahanap ng kamatayan ang mga ito. 4 na dragon ng apoy naman ang biglang nagpakita sa harapan ng Venerable upang atakehin siya. Dahil sa palihim na atake na ito, hindi naman ito naiwasan ng Venerable. Nagulat naman sila Pang Tongling dahil kahit ang kanilang young miss ay nandito rin. Kaya nagtanong na lang siya kung ano ang ginagawa niya dito. Agad naman na sinabi ni Yun Chang na sila ay pamilya, kaya mamamatay sila ng magkasama. Nagtanong naman si Elder Lai kung nasaan na ang kapatid niya. Nagsaad naman si Yun Chang na pinatakas na niya ang kanyang kapatid. Sinabi rin niya na malapit nang maabot ni Yun Chai ang antas ng Chi Condensation Stage, kaya sa tingin niya ay hindi na ito mahihirapan na mahanap si Zhou Fan sa labas ng kanilang lungsod. Tumawa naman ang Venerable ng Yuming Valley nang marinig niya na may mahinang bata ang nakatakas sa kanila ngayon. Ngunit nasabi rin niya na matagal nang namatay ang Zhou Fan na ito dahil sa matinding kasalanan niya na paglaban sa awtoridad ng 7 pamilya. Kaya kahit anong gawin ng kapatid niya, hindi niya mahahanap ang Zhou Fan na ito dahil patay na ito. Nasabi rin niya na ngayon ay mamamatay ang buong angkan ng Lu Clan, at kung sino man ang makatakas, hahanapin nila ang mga ito at papatayin hanggang sa mawala na ang bakas ng mga katawan nila. Natakot naman sila Yun Chang dahil hindi man lang napinsala ang matandang ito sa kanyang atake.